Sila po yung ating guest this morning. We have our Philippine Coast Guard, Davao Station, ang umaabot nga Dipaw daw sa SEM, Southeastern Mindanao. Wala na preempt na gini, sir, imong promotion, sir. Dito po si Ensign Winston Gonzales. Okay, Sir Winston, good morning. Ma'ams and sirs, mayong buntag na siya ko gamay kay kuan nag-level up ta karong adlaw mo nun, natay lead wall, dagang kita mga bisita. And with that, sa ngalan sa amo ang station commander nga si Coast Guard Lieutenant Erediano, ma'am. Nagpasalamat mi pag-usab kay naa na punta karon nagtapok-tapok aron hisgutan ang mga butang na naikalambigitan sa safety and security ni ining atong syudad. Thank you, ma'am. Yes, and we need you because kabalutang Pasko ug daghan mga activities ug unsa pod ang preparation sa ato ang Philippine Coast Guard. And of course, andito hapit na kasi ang 9 morning sa ato ang Misa Legalio. Syempre, ang preparation sa ato Davao City Police Office. Captain Hazel Tuason, ma'am, good morning. Yes, ma'am. Good morning, ma'am Ruth. Good morning sa tanan. Dagan-dagan gyud ta karon, ma'am, no? Murag lahi ra buto imong giingon, ma'am, basta na ikaon. Ayo, ano? Mapil na ko ana, ma'am. Joke. Yes, ma'am. Umaabot na nga ato amin sa Regalio, ma'am, no, karong December 16. Naatay 1,013 for 43 churches, ma'am, no, nga ato ang butangan og kanang PNP personnel only from Davao City Police Office lang ng 1,013, ma'am. And hangyo lang gyud namo, ma'am, kay naami observation from previous nga Misa Regalio na iuban nga at ilahang daliso, no, usahay ang mga nagbantay sa mga simbahan. Ang ato lang gyud hangyo diha, ma'am, nga mo-cooperate lang ta unsay mga ginabawal ato lang sundon para dili ta maka-encounter problema. Ibutang na ang ato mga security diha para paghatag og seguridad sa tanan, dili lang ang naa sa sulod sa simbahan, apil na ang sa gawas, ma'am, kay naatay mga batan-on nga ato ang gibantayan nga dili mag-riot, ma'am, no, outside sa mga simbahan. So dili lang sa sulod sa simbahan among ginabantayan, apil na ang nasa gawas, ma'am. Then hopefully mahuman ang December 2024 nga makuha nato ato ang goal nga zero incidents, ma'am, no, for 2024 sa ato ang mga activity, especially sa ato ang Pasko Fiesta celebration diri sa ato ang siyudad sa Davao. Okay, thank you, ma'am. May mga questions tayo mamaya. And of course, our generous partner, Sir Del Umasa, sir, ang country leader po ng COINEX Filipino Community na sponsor po sa ating event today. Sir Del, good morning. Mayong buntag po. So, thank you so much, Ms. Ruth, sa pag-invite din sa amin dito at laging pag-support sa aming community, especially po sa blockchain community. So, this is our second time po na masama kami sa mga ganitong press conference, and thank you so much po sa warm welcome po dito sa Davao. Thank you. Okay, thank you so much. Unahon sa nato atong security. Unahon sa nato ang Coast Guard, sir. Isig text niya, Sir Winston. Study niya. Sir, unsay preparation nato, sir? Kabaluta nga daghan mga tuog mga beaches, no, kay holiday beta. Yes, ma'am. Sa preparation nato, ma'am, no, for this coming Pasko at saka New Year, we are about to activate our Uplan Biyahing Ayos Pasko 2024, which will commence on the 13th of December up until first week of January. Kay kabaluta ana no nga ubay-ubay pod ang atong mga expected na mga turista, mga biyahero nga mudagsa dira sa ato ang mga ports. So sa pagkakaron, ma'am, ato ang ginamonitor ang influx of passengers both outbound o inbound sa Davao, Samal, and vice versa. So mao na karon atong ginapaningkamutan, ma'am, no, nga mahanay na siya karon og mag officially start ta karong pizza 13 karon nga bulan, ma'am. Okay, unsang title ato, sir, sa inyong Uplan Biyahing Ayos Pasko Okay. 2024, ma'am. Okay, parang level up na yung ano nyo. Ako na mong title, ma'am. Yeah, lahira. Basta naagi na ka diha, murag lahira. Mao gani. Captain Hazel Tuason, ma'am, unsa ato ang pagpangandam labi na sa umabot kanon sa nana Monday, tama, ma'am? Tama ba magsugod no 16? Yes, sa Misa Legalio, ma'am.
Yes, ma'am. For the Mr. Regalia, ma'am, nasa ako ang istorya ganina. Ang Davao City Police Office is andam na, ma'am. Daw na ato yung mga activities sa Pasko Fiesta, but then focus po nato, priority nato ang ato ang Mr. Regalio. Kaya kadlaw na siya mahitabo, ma'am. Prior to the activity para sa Mr. Regalio, ang ato ang City Explosives and K9 units sa Davao City Police Office is magakandak na siya, ma'am, magpaniling checking sa mga sulok-sulok nga lugar sa ato ang mga simbahan para masiguro nato nga safe, good and secured ang mga tao nga naa sa sulod sa ang mga simbahan nato. 43 mga simbahan ang ato ang tagaan og seguridad, and then 1,013 wala pay labot ang other security clusters ana. And then magpasalamat kami daan, ma'am, no, sa mga barangay officials, sa mga barangay tanod and other security clusters nga itabang para mutabang para sa seguridad sa tanang simbahan diri sa ato ang siyudad sa Davao. And then hopefully dili magpabadlong ang mga mag-attend. Kung ang mga batanon mag-attend sa Mr. Regalio kadlawon, dili magpabadlong sa mga kapulisan nato and other mga naka-uniform personnel. Kay as per observation sa mga niaging tuig, ang mga batanon isa sa mga naghatag og kanang problema, ma'am, no, usahay kay walay kuyog nga mga ginikanan. Ang yun po nato sa mga ginikanan nga dili nila i-allow ang ilang mga minor de edad nga mga batang mo attend og kanang Mr. Regalio kung wala sila. Okay, thank you, ma'am. And before I yield the floor for questions, no, there's kay Sir Del. Sir, unsa nga to, I believe, no, na atay mga kanang corporate social responsibility, no, nga gihimo mga projects, no, nga gihimo sa COINX Filipino community, sir. Please tell us about it. Yes, ma'am. Karon po namin gihimo ka ato activities. So kaning una is kanang Wall of Dreams. So may mga cooperation sa mga high school and mga universities to conduct po yung mga art po sa mga wall. Then aside from also for our Wall of Dreams is yung aming Starlink program. So naghatag mi karon sa mga Starlink sa mga LGUs and also sa mga universities. So last time po is na ni-add to me sa Negros, naghatag mi Starlink sa kay Mayor Marvin, and also sa Laurel, Batangas. Last time din sa Youth Council po ato sa ilang LGU. So Starlink program po para ma-improve ang kanilang internet connectivity, especially karon kay naman mga bagyo ba siya. So last time I think na-raise po na last time sa bagyo sa Catanduanes. So kanang kinahanglan jud ng Starlink, and we're so looking for some LGUs na gusto mag partnership din po na kinahanglan din ng ilang mga Starlink, mga isla Starlink. Napay may tulong na ihatag karong tuig, so hopefully magkaroon pa ng mga cooperation po for mga ganyang program. Jill, ihatag daw ng isa sa imo, Jill. Okay. Or would like to request Councilor Davao City First District Councilor Ted Ocampo, sir. Cons, please. Sige, ibalik po natin sa konseho. Okay, Councilor Teco Campo, yan po. Okay, Cons, murag busy ka karon na kay mga gikan prior sa imong guesting dinhi unsa ato mga activities, and give us also na lang the update sa ato ang Committee on Environment and Natural Resources. Mahapon to mo man ani. Dibit. Good afternoon sa tanan. Good morning guys, sorry, good morning. Lost track of time na gid. Dagdahan ko gi atoan nagay mga invitation. Pero well, tomorrow will be our last session for this year. For the Christmas break, and then magsugod na po next year. Update sa council, well, we have passed some ordinances, the protection of Mount Apo, and we have pending now the Panigan-Tamugan Watershed Ordinance, which is already in the final stage sa draft nato, ni-pass na sa City Legal Office. So we're just fine-tuning it, ready na for second reading. This will put more teeth on the ordinance, kay katong watershed code nato medyo broad man gud to, with the Panigan-Tamugan Watershed specifically tailor fit for that particular area. Considering nga daghan namang mga encroachment ang hitabo karon, and our watershed is being threatened by illegal settlers in the area. So we need to put more teeth sa atong balaod mo na nga dapat mapatuman nato na. I think we can pass it by early next year para mapasana nato. Di na mahabol ugma, no? Pag mapasana nato na siya, muna atong gamiton aron gukdon tong mga nagpuyo dito hantod karon nga digid mohawa. Bisa even the fact na naghatag nag-warning si Mayor
basta nga mag self-demolish pero daghang gyapon sila karon nagpabili dito. Murag naagi mga gigunitang kapit ba. Nagisaligyan. Second is tapas sa City Legal Office ginapaabot pa namo nga mabalik sa kong committee katong final draft sa atong quarry ordinance. Again, this will end the illegal quarrying kay kabulo ko nag-cover mo sa mga illegal quarrying na kinadakpan. Ang kapait pagyod kay some government officials are involved, even elected barangay officials are involved allegedly. So dapat nakabutang dito nga kung ikaw madakpan nya naka sa gobyerno nagtrabaho mas dako-dako imong tulubagon. So nana dito karon ginapaabot na namo mabalik sa mua for second reading para mapasa na po nato na ang maong bala. Ang pinakabugat diha is confiscation of the equipment being used for illegal quarry. Kung naa sila na dakpan sila dito, naa sila yung mga gamit nga kuan, apilon to sa pagsisila ha. Unya, we are targeting unta nga kung mo okay ang City Legal nga per metric ton ang among kuan, ang penalty. Kaya ang under the local government code, 5,000 lang ato maximum eh. So kung basig pwede na mo himo o per metric ton, basta 1,000 per metric ton. So nakakay pila ka metric ton dako kay mabayaran. No, I hope basig depende ra sa City Legal o sa tan-aw nila may tugon ini. So katulang sa senior citizen for kuan na to ang second for committee report na katong amendments sa ilang annual subsidy. Ang among chairperson karon si kuan naman si Councilor Pilar Braga kay na-resign man tong chairperson namo. So we are now waiting for the committee report kay bago ra man nag-turn over good sa mga documents from the previous committee chairs. Ako bago ra pod nadungagan mo pagug housing. So katong regarding sa kuan sa senior citizen additional 500 sa ilang 1.5 hopefully by the early this year, early on the coming year mapasa na mo to so that sa second budget mabudgetan na nato to para ma 2,000 na to ilang annual subsidy. And sa housing mo to nagag problema bago lang may nag-turn over sa mga document from the former chairperson. So mga na nakabaga ang mga documents cases, mga demolition o ubang pang mga problema which our committee will try to solve as soon as possible. Kana lang, muna na sa mga pungutana kung naapay mga lugang pungutana. Kasalamat, may buntag ka na. Okay, Councilor Teco Campo, 1st District, Davao City. Wizkid, Joseph Lejarde, maayong buntag. Yan po, yes po, maayong buntag po sa tanan. And it's nice to be back here po again. Parang kailan lang po yung natin, no? Kailan lang po yung event natin nung last month. And of course, lalo na po ngayon, the markets are kumaga pataas po lahat ngayon, ma'am. At saka syempre, lalo na yung the markets next year, di ba po meron tayong event sa napataas po lahat ng markets ngayon dahil bago na po yung administration ngayon sa US. Kaya yun po inabaan namin sa markets right now. Yes po. Okay, thank you. At this point, I yield the floor for question and sa Armando and then Mike Argil. Hi, Ma'am Hazel. Ma'am, kamusta na itong ginawa ko ng rescue sa mga naman na dito sa Davao na yung libre para mamasok? Yes, sir. Davao City Police Officer in coordination with our City Social Welfare and Development Office nagakandak taog operation na sa rescue operation part na siya sa Uplan Balik Program no sa ato ang city para mabalik sila sa silahang mga probinsya kung asa sila gikan kay usually ang kani mga makita nato sa kalsadang mangayo no mamasko dili gyud na sila taga Davao City kay sa ato ang mga sir sa Davao City ginahatdan na og kanang pinaskuhan sila ang mga tagsa-tagsa ka mga lugar no and then ginatuluan na pud nato ang ato ang mga igsuonan nga unsaon pag panginabuhi og kanang legal ba and then in coordination pod sa mga probinsya kung asa gikan ning mga bati man mo tawag kanang basta magkaigsuonan nato outside Davao City no nga dapat pareha kagahapon from Bukidnon gikuha nila ilahang mga taga dito sa Kalinan no nagpasalamat sa Kalinan Police Station and social worker nga na-assign dito no kay abdik sila nagakandak og kanang operation 43 kabuok ang nahatod sa nakuha kagahapon pabalik sa Kitaw-Taw Bukidnon and then naapay sa Turil Police Station nagakandak po na sila og kanang regular operation
in coordination with the social worker. And then this afternoon natay meeting sir no with the kaning nangayo no o mga pinasukuhan diya sa kalsada. Natay meeting this afternoon with Sir Sumagaysay and other offices nga maghahatag og suporta para sa pag-rescue sa mga naa diha sa kalsada no. Ana lang atong term kay basig di ta gusto maka-hurt og kanang mga individuals no. Ang ato lang yung hangyo pod sa mga tao kay usually ang ilahang tubagod sir nganong naa sila diri sa Davao City. Ang ilahang tubag naa sila sa Davao City kay makakwarta sila no. Ang pasabot naa gyud manghatag no. Dili lang gyud nato sila taga kanang bisan piso kay nagtuon na sila nga ilang gibuhat is panginabuhi na siya, sakto na siya. The more nga tagaan nato sila, bisag piso lang na, the more nga madaghan na sila sa kalsada, no? Hangin lang gyud namo sa Davao City Police Office kay kami gyud ang murag mabutan usahay ba nga wala mi gibuhat, but then naatay mga operation nga ginabuhat. Hangin lang pud nato ba nga naatay balaod ana nga dili maghatag, dili lang pud nato tagaan, no? Nga magbagulbol ta nga nganong daghan na pud ni diri. Sana po'y gibuhat sa police social worker. But then, sa mga kaugalingon, sa imuhang ginabuhat para makatabang ta sa gobyerno. Nga maghatag man ta nga, kabalo ta sa balaod nga bawal na siya. Wala tayo makita ang mga manilimos diha kung dili na to tagaan bisan piso. So, hangin lang from the Davao City Police Office po. Ma'am, pero saan siya gisugdan? Yung rescue na ito. Ano yung balik na Kuan sir, pag month sa December, kay naka-observe naman ko nga nana po'y namalik from other provinces diri sa atong siyudad sa Davao kay mga mangayon na puro pinaskuhan. So naatay mga rescue operations ana sa different police stations. Wala lang na ako na share ang uban sa inyo no, pero naatay mga rescue operations ana ang ginahimo sir. Kagahapon lang yung adlaw nga murag daghan-daghan ang nabalik sa may Kitaw-Taw Bukidnon kay gikuha gyud nila diri og kanang saksyanan sir no, ang ilahang mga tao pabalik sa ilahang lugar. Apil ito ba yung rescue operations sa mga nagpaparuling niya sa kalsada, especially sa may crossing ng mga traffic lights? Yes sir, apil gyud na siya sir. Tanan nga makita nato sa kalsada apil na siya sa rescue operations nga ginabuhat sa PNP o sa City Social Worker. Yung mga gidaghan, apil po lang itong mga good job po na. So, daghan kaya sila nagkatapong po, especially magbatay na po kasi may bypass sa Yes sir. Bypass sa Pamintal, tapos napo din sa may Bangkal, napo din sa may Matinapos, napo din sa may Gmall. Yes sir, mo nang kaghapon sir na last Monday na ata na ng mga station commanders during our conference. Kay part na siya sa mo ang gimitingan no sa solution nga hibuhat. Mo nang this afternoon napailain nga meeting conference nga buhat pagabuhaton para ani nila nga mga makita sa kalsada. Nakapagpunta sila sa mga simbahan. Yes sir, apil na sila sir. So tanan nga makita nato nga nangayo og kanang mangayo og pinaskuhan mang limos, apil na sila sa i-rescue sa PNP o sa Social Worker and Development Office. And then kung na may mga concern ba, naman tayo makita sa social media nga mangayo niya kung dili tagaan masoko and then manapat kung pwede mo ato sila dayon sa nearest police station sir para matagaan nato action sir ba. Kaya usually na manago na sila niya pag-abot sa kuan man managan no, pero importante nga ma-record nato kung sa may mga complaints sir no, kung ingon ana ba nga sitwasyon nga dili tagaan masoko manapat, so para magkuan po ta matagaan po nang nagabuhat ana nga mga good job. Okay, last na lang ma'am. Asa sila dalang mares? Asa sila dalang mares? Sa pag during operation mga good sir, apil na ang PNP og ang social worker. So magkuano ka ng place nga asa sila itapok, then dito na sila pick upon kung moari ang taga laing lugar sa no, kung asa sila gikan. Napoy possibilities nga ang Davao City mismo maay mohatod sa ilaha kung asa sila nagpuyo gyud outside Davao City. Yes sir, mga apil na sila sir. Apil gyud na sila sir sa ato ang operation. Wala tay ginaano ani sir ginapili. So tanan nga makita nato sa kalsada, apil na sila sa ato ang i-rescue. Ma'am, karon na-observe na mo ma'am likod sa mo station ma'am nung inara sa may Zabating na kuan gyud no. Dagan nagapabutong buga diha.
Kasi ginabuhat ka sa PNP para makakuha na po. Usually mga bata na nagbubuhat na ni. Yes sir, ang atong acting city director sir no, Police Colonel Hansel Imarantan naga-post na pud mi sa amo ang social media na FB page na mo nga bawal gyud sir no kay part na siya sa firecracker. Ano, apil na siya sa pyrotechnics devices kanang basta bumuto bawal gyud na siya, i-confiscate gyud na siya sir. And then basta tanan nga muboto sir, manghayo lang po mi sir nga kanang mo tawag dayon sa nearest police station, labi na ning kaning lantaka nga makakos og kanang injury just in case na maigo sir. And then hangyo lang po nato sa mga ginikanan nga bawal ni sa ato ang siyudad sa Davao na atay city ordinance. So kung naan may gahigulo diha kunya makapanakita o kanang lain, wala sila dili sila pwede mapriso pero pwede sila makabayad no. Atong iklaro sa mga ginikanan, so dili nato pasagdan nato ang mga anak nga nagahimuan ng lantaka and other materials nga maka-cause og kanang injury no. Kay mobalik ra po na sa inyo basin magmahay mo no nga dako og damage ang nabuhat sa inyong anak, so badlongon na lang nato daan. So naatay firecracker ban diri sa atong siyudad sa Davao, mosunod lang ta dili ta mo kuan nga firecrackers lang man ang bawal unya ang other nga ginabuhat nga makapaboto is dili siya apil. No, apil na siya basta na ay si tawagan na ay ingredients nga makapaboto part na siya sa firecrackers ordinance din sa atong siyudad sa Davao. Ever ma'am na, di ba nato may nung malak, paano kayo ma'am? Rescue ma'am, kasi yung manlubak ang isa lang yung liability na violations of firecracker ordinance. Sa atong balaod mong good sir, no, basta mga bata sa kuan gani no criminal liability na sila. So dito ta sa ginikanan sir. Sa ginikanan ta, and then the police station sir, usually sa women and children protection desk yun na sila, i-call nato ang attention and then turn over nato sa barangay with social workers sir nga nasa barangay sir naka-assign para makuan siguro nato no, i-inform nato nga naatay balaod do walay criminal liability ang mga bata dito nato tirahon sa ginikanan sir. Alright, thank you Armando Camizan. May taas-taas yun to, no? All. Napay last? Sige, kay Councilor Tech. Sir, namin tanong na yung ano, i-amend na kaning watershed protection ordinance. With regards sa itong may damo nga kaning wari o itong tamo na karinggan na waiver. Dili sa amendment, it's an ordinance, the quarry ordinance, anti-illegal quarry ordinance. Naana siya sa City Legal Office o nagapaabot na lang may mabalik sa among committee so we can have it read for second reading and approved by the approved sa plenary and so that it can become a law. Mo lang man ang kinahanglan nato nga medyo dungagan lang yung ngipon ang balaod as far as quarry is concerned kaya daghang illegal gyud nya kaning mga legal bigamay ra kay sila o nya siyempre mas malugi sila tungod kay kaning illegal wa minigabayad og taxes god. So ang pinaka main nato ni purpose is to make sure that they pay the right taxes sa city og pag legal man god, regulated man god na the city can identify kung asa gid sila pwede magkwari. Ang nahitabo man god karon bisag asa sila strike anywhere man god and that is very detrimental to the environment. Pag dili ma-identify sa city nga kani pwede ka magkwari diri sila nagkwari basi ko atakabalo sa epekto ni ana mo na dako gina sa dapat nga silot kaso lang lagi 5,000 lang lagi takutob mo na among gibuhat kung madakpan ka nga panato na kay pila ka metric o tulidada diha na kay pila ka metric ton by metric ton ang among ang among singil kontak 2,000 3,000 o na kay mga 100 200 dako bayran nimo. So ako na among pamaagi. That would depend again sa city legal kung unsay tan-aw nila nga maayo because sila man dito man nila balanseho na kung unsay supak o dili supak sa balaod. We just like to maximize the penalties for anti-illegal quarry. Ano siya bubangga sa existing mga provisions sa existing total mining ban ordinance? No. Dili man. Mining ra man ito kani for quarrying ra gid ni. Kuan ni siya as provided na nalaikulatilla dito nga as provided by law. But pasabot kung naa siya law whether national or local which is more supreme than that particular law
the latter would be respected. Ana lang. Para wala isay conflict. Mo na pag paggawas ana sa city legal, automatic ilaman ang tanawon kung doon na ba yung mga conflicting law, more or less paggawas ana nila, lansado na siya. So for approval na lang sa plenaryo. Last question, pasabot yung sa Mount Apo protection. Protection. I-intensify ninyo para di mawala ito mga interceptors. Yes, oo. That is adopting the national laws, the NIPAS, the other DNR national laws no under the DNR kasi sila man ang mag-implement yan na gisiguro lang gid nato na kabulo ko tong sa may pinaka-controversial dito sa may Tagurano gisirado naman ko sa kapitan dito ang maong trekking site because that area kanang trekking site has long been part of the NIPAS Act tapos protected na siya. There should be no human development in the area. Nabalaka man gud si kapitan ato at that time tungod kay naanay mga nagsugod o tukod o structure ito sa bukid. Which is delikado kay kung masugdan man lisod na po na sila papahuwaon para tanetabos kalatong og sa Carmen no. So mo na nga karon pa lang gipasirado niya nagpatabang sa DNR mo na katong mga illegal nga mga tindahan dito nga di man gitahanon dili halos tanan taga didto gyud di pa-dismantle, gipahawa, gipa-demolish, gitaga-agsi sa disease. Tagurano, oo. Nang kumana sa trekking site, manapasaka mo ganagod. Naman na stiilan sa Mount Apo. So, di gina sa pwede, no human activity. Although, para po nga matagaan nato higayon ang mga trekkers nato sa Davao nga makatagamtam po o makatry po trek dia, no, legally, nang ang city government nag-apply o trekking site trekking area lang nga pwedeng agian but di ka dapat mulapas mura siya o an area provided by the DNR allowed by law nga diha lang gid ka moagi sa trek wala na kay laing agian kay ang hitabo manggod karon mosulod sila diri sa Tagurano mo gawa sa pikas ang ilang mga basura mabilin sa bukid paggawas ito wala na kay ang rule manggod ana pagsaka nimo ililista ng tanan dala nimo. Pag naog nimo i-inventaryo na na clover chips diri na chip na tanaw man diri mo man na para ma-regulate niya ang basura kuaon sa barangay dito para malabay og tarong ang basura ang nahitabo manggod reklamo ng mga kapitan asa ni kapitan manaka ditong trekker ibili ng mga basura dito mugawa sa pikas lain pikas nga nga gianan site so mabili ang basura dito niya sila tiglimpyo ni ana. Kunya nakita man gid sa balaod based sa DNR gi-explain naman sa atong regional executive director nga bawal gid musaka diyang dapita because it is a protected area. So under pa sa proposed ordinance is butangan no comment of forestry. Dili sa proposed ordinance, sulod din ordinance. Ordinance na gito siya. It is called the I forgot the name. Basta Mount Apo Protection for Geopark, something like that. No? Na ay mga bantay bukid nga makatabang gyapon on the area automatic naman na sila mo bantay na especially ang mga tao ni kapitan partner po natong EDC katabang po na sila they have their own bantay bukid who continuously magtuyok-tuyok anang mga protected area in watershed so nakuntabang na sila sa actually mas daghan sila og mga bantay bukid sa tuwa tinuod lang. Monitor siya ang ordinance ito. Oo. Ang for intensification sa ordinance, ang pending karon is the Panigan Tamugan Watershed in order to protect the bulk water project. Katong aron masiguro nga ang watershed diha dili gid siya madaot which is nasugdan na may daot nila ron. Pagpasaan ang ordinance patuman na damo na and then katong anti-illegal quarry ordinance. So those are the two landmark and priority ordinance that should be passed early next year. All right, thank you Armando. Si Pastor. Mayong hapon sa tanan. Good morning nawa. Okay, ato ko kay ikundiyan ako kay Councilor Tech. Kato imong gisgutan kay nga demolition. You're referring that one to what particular area? Yung na ay demolition na himuon? You've mentioned a while ago. Komunal ba? Komunal dili. Dili. Ang natakel na mo itong naamin sa Aplaya to.
Playa. Oo, they were given notice. Although, kaso lang, nakikistorya na sila kay Mayor regarding that. And naamong kaso. So, murag ni Daog ata ang mga katong mga settlers against sa Particular na area? I forgot the particular. Basta naadya sa may punta dumalag duol diya sa Matina Playa, no? Oo. You've been mentioned nga murag na ay mga tao nga nagpalikon ni Gatabang. Who are these people na batay? Nakatong tag-iya daw. I don't know, murag about Chinese ba or I'm not so sure. Okay. I'm not private, but the documents is in the office, manggod. Bagwalang giturn over sa kuha. Basta, ang nambuan ako, ang mga tao nga nagreklamo, nakadaog, o nag-file for reconsideration in PICAS. Okay. Ongoing. Thank you, Cons. Dili ko sa sa may Purok 12, Santa Teresa Comunal, Davao City. Kaning naa kasi daghan diha nga mga balay nga for demolition kasi owned by private citizens. The problem is dili mosugot ang some of the owners kay dili daw patas ang amount, which is good for them kasi ang katong tag-iya sa yuta bayad sa ilahay, bayaran sila. However, nag-react sila tungod kay dili daw patas. Naabot na ba ni sa council? Kung sa'yo pwede mo? Basig na na sa akong committee, no, kay sa kabaga lagi sa dokumo pa nako mausa-usa tanan. But ang rule mo gud na ta basta dili mo magkauyon dapat ma-resolve mong gina siya para no demolition biya pag walay nabara sila relocation wala pa pagi. Wala sila bayaran sila or mahulog nga kasi ang ibayad sa ilaha is para na sila marintahan, makabalhin sila. So ang kwarta nga gibayad sila nga 40,000 to 100,000, mura bitaw dili gyud mutabang sa ilahang panginabuhian para maka-start sila all over again. Pero magamit na sa for rental purposes. Mahurot ra gyapon na. Yun na nga. Mahurot ra gyapon na. So dapat at least naa sila kabalhinan unta nga dili kay sila mo gasto. Kaya para katong ilang gibayad sila mo to itutukod nila sa ilang mga structure unta. Sige lang, unsa to nga lugar sa Purok 12 Santa Teresa Comunal. Diyan palihog ko diyan be. Ato i-check sa kuan mga docket dito ha. Ato Purok 12. Kitanaw na ako ay i-review na ko tong mga documents. Tanaw na ko una dito. Sige. Kung wala gani, I urge them to write a formal letter sa office nako para pwede nato siyang ipa-hearing nato, mag-conduct ng committee hearing para patawag nato tong tag-iya, patawag nato tong mga settlers area so that dito maghusay sa committee ba together with the both local and probably some national agencies concerned. Sa nani nga concerns, what should be the informal settlers respond sa mga tag-iya sa Luna kung asa sila nagpuyo? Kasi di man pareho ang tao na may violente, na ay relax lang, na ay aging due process. From you, Cons, unsa ba dapat? Ang matambag na ko sila is di ita mahimong violente kay wala man gyud makuha ana god makasakit lang ta labi lang makabungat tag mga di maayo. The best thing to do is sit down and talk about it. Mo gani na kung para gyud nga kundi sila magkasinabot, pwede sila moagi sa komite ba, imbitahon nato ang both parties, formal tag hearing dito para magkastorya gyud. Para kung usa masabutan dito, at least bago upo resolution nato sa council para sa ilaha. Protection po na nila nga kung sinasabutan dapat tumanon. Sige, thank you. Tom Hazel. Ma'am, balikan ako a sort of clarification lang ma'am katong sa drone regulation ordinance nato. The ordinance is fully implemented na. Yes, sir. Tama po. Yes, sir. Pwede mapadetalyin na lang please unsa ang mga penalties, offenses nato, first, second, third offense. In line dito sa vlogger po. Yes, sir. Ang sa kung magpalupad ang drone, sir, without the permit, kung nakakadiha sintro, sir, no, nabugod siya sa, nabasa na ko ang sa drone ganing nga ordinance. So, kung, bisan pag first time nimo, so 5,000 na siya automatic. And then, kung dili na laylayo sa sentro, first offense is 1,000, and then second is 3,000, and then 5,000 with imprisonment na siya, sir. Citation, tickets ang i-issue. Issuance of citation tickets and confiscation of drone. Yes, si vlogger, citation ticket. Citation ticket and i-confiscate iyang drone, sir. Giton over ang drone sa Public Safety and Security Office. Wala sa PNP po. Thank you. Okay. Thank you. Sa CoinX, unsa na foresee ninyo with the leadership of President Trump karon sa part dito sa mga traders nato?
Mostly sir sa aming nakikita, ay sinabi din ni Joseph. So, nagkakaroon sir ngayon ng bullish market na nasasabay yung cycle, especially after manalo ni Donald Trump last November, basta November po. From 69K yung pinaka-price ng BTC, umabot siya ng 104, 105. So, ganun yung naging impact ni Donald Trump. And hopefully, this coming pag-upo niya po is makita ulit natin yung bagong all-time high ng BTC. Lahat naman po ng market, especially hindi lang sa crypto, even stock market, sumasabay po kasi si Trump po kasi is talagang investor siya, hindi lang sa crypto, pero sa mga stock market din po na currency na assets. Yun po. Okay, sa Pilipinas, where are we now in terms of awareness dito sa mga Pinoy in investing or trading? And then, unsay sa inyong grupo ba, unsay inyong coordination with the Department of Education? Because wala na ay mga move nga, i-appeal siya dito sa curriculum. Kasi para aware, especially our CHED, kasi ang college students nato before they graduate, mga inaaning nga mga unsa di proposal nga dapat aware sila unsaon pag yun nga mag-improve sila, not just basically dito sa employment lang, kaya na focus magud kayo ang Pinoy magud nga manarbaho ko, not into investing, not into trading. Karon sir, wa pa man siya clear na regulations regarding sa pag-uban sa atong curriculum sa crypto or sa blockchain trading. Pero karon na among gihimo aside from Wisked Academy, karon damo siyang mga community, even though sa Davao DeFi community diha na sila sa likod. Ang among gihimo karon is mostly sa mga blockchain conferences, educating. So last time niyan Miss Mapua with the black community din po. So yan ang mostly na karon aming ginagawa ng community namin. So mostly mga campus tours, even kahit sa mga government, kasi ako is nakabase ako sa Luzon. So marami kami din mga ginagawang mga local government, mga LGU po na ma-educate din sila sa mga opportunity din po, and especially ma-educate yung ating mga LGUs about not just crypto pero sa trading industry po. Kasi nahuhuli po talaga tayo sir sa trading education. Ang Pilipinas po sa ngayon sa crypto nasa around 10% pa lang ang may alam ng crypto. And if karamihan din sa kanila is pag nag-invite about crypto, karamihan doon is ini-involve sila sa scam. So, yun talaga ang sa ngayon sa atin, ang nakikita namin is more education. Marami mga conferences na libre lang naman na ginagawa. So, yun din yung nagiging activities namin sa mga susunod ding taon. Especially ngayong bull run, pag mataas kasi ang market, dyan lumalabas yung mga mapagsamantalang mga tao, mga nang-i-scam. So, yun ang talagang pinupurso namin, hindi lang siya mga offline events, kahit din sa mga online activities. Marami kami mga AMAs, mga online activities din po. Last question na lang. Speaking of scam, kasi sa social media, nakita kasi nga gigamit nila ang GMA nga news nga logo. Tapos ang ilang headline, ang lead-in nila is si Singkitan daw is na priso, something like that. Tapos, try na ko og click if legit. Pag click na ko, it's trading. Nga mag-login ka dito, murag Bitcoin something lang gihapon siya. Unsay advice ninyo dito sa napag yun sa dito interview daw with Boy Abunda, tapos mag-click ka dito sa link nga ilang ihatag to avoid nga is it scam or scam yun kasi bugamit man ka og damo ana sir karon, especially yung sinabi ko kanina, dahil nagbubulish nga yung market. Marami nga mga gumagawa na maganyang scam. Nabalitaan ko yung sa GMA, I think Twitter yung na-hack last time. So ginamit nila yung GMA na Twitter account para maglagay ng mga phishing sites. So pag mga ganong phishing sites, ang lagi namin kasama sa mga education activities namin yan, always verify links before click. Kasi pag kinilik mo yun, may chance makuha lahat ng mga information mo doon sa device mo. So, always verify links. Marami naman sir mga yan, kasi ang crypto community po, hindi talaga kami masyadong active sa Facebook.
Okay. Mostly nandun kami sa Twitter or X, ngayon dating Twitter, so ngayon X na siya. Nandun kami and mostly sa aming mga accounts na siya yung mga verified blue check sa Twitter. So kana first kung bago lang musulod sa aning crypto industry, verify sa mga websites po and also check kung may mga blue check ba sa ilang mga accounts. And also may idadagdag din si Yes po sir, nabuko idungag no about sa mga crypto po na scam. Siyempre, part of our Wizard Academy, no, yung financial literacy at saka makiiwas tayo sa scam. Number one po kasi, lalo po sinabi ni Sir Del kanina, bull run na kasi next year, lahat manggod pasakatanan. So, sila samantala nila yung mga walang alam sa crypto, click ka daw dito sa link, register ka lang, blah blah blah, ganyan. Pero para malaman po na scam yon, ganito po, no? Lalo na, ay akin ang pera mo, crypto, pasok mo dito, dodoble agad ang pera mo, yun po yung bawal. Bawal po yun kasi siyempre, alam natin yung cryptocurrency market, wala naman tayong bolang kristal, di ba? Na alam natin kung saan pupunta, dodoble ba sa titipre, wala tayong bolang kristal, ganun. So there is no guaranteed profit kahit saang market yan. Saka po, nakadepende kung ano yung hatak ng market, kung pataas ba siya, pababa. At saka po, ganun yan. Saka of course, when you are transacting with the cryptocurrency, no, dapat alamin mo muna yung pinapasok mo sa crypto. Kasi maraming website niyan, pag-click mo sa link, mga scam, di ba? Kagaya sa Sir kanina, Shopee, di ba? Pagpasok mo doon, kadalasan ang una nakita dyan, mga foreigner, di ba? Mga, di natin kilala. So, ang may payo ko po doon, huwag po kayo basta-basta mag-click, only trade, kumbaga only trust with people, na kagaya sa Sir kanina, yung mga verified na website, mga verified na account, yung mga naka-blue check, doon lang po tayo makipag-chat. Huwag po kadalasan maganyan. Kasi kadalasan, po yan? Mga scam po yan. Yun yung namin doon. Thank you, Joseph. Thank you, Pastor. Next, Jason of PPV. Dili ko pastor ha. For the record. To Sir Del po, good morning. Sir, na-mention mo earlier that nagapangita mag LGUs that needs connectivity. Unsa ba yung process ani sir? And or na ba yung mga requirements needed to or in partnership with you po? Yes, sir. Yun yung binanggit ko sir kayo na Starlink program. So nag-provide kami ng Starlink unit. So ngayon ang current price niya is yung sa Gen 3 na Starlink is around 28,500 yung price. So yung process lang naman sir, mag-email lang sir yung LGU sa amin. Meron akong personal email sa company del.o@coinex.com. And if mag-send kami sir ng parang deed of donation na nandun yung list kung ano yung magiging process po ng ating magiging activities. Like nang ginawa namin sa Negros po last month. So si Mayor po yung secretary ni Mayor yung nagbigay sa amin ng nag-email po na interested sila sa Starlink program. Then meron lang kaming sinend sa kanilang deed of donation na activity. Kasi sir, mayroon kasing monthly yung Starlink. So hindi lang siya yung pag nabili mo yung unit, meron ka ng internet connectivity. Hindi po, meron po siyang monthly. So dalawa po yun, meron siyang 2.7, yung hindi mo na siya dadalhin sa ibang lugar. Then meron din siyang yung 4,000 plus na size, yung for roaming. So ang pinoprovide ng Coinex po is yung unit plus yung 1 month na payment po dun sa internet. Then the rest po is yung sa LGU, gusto makapag-partner na po sa amin yung bahala po dun sa susunod na mga months po na payment po for that po. So yun lang sir, email lang kami if interested sila, del.o@coinex.com. Then mag-response po kami dyan sir. Yun lang. Okay, so hindi siya for free sir, just to clarify. Sorry sir? Just to clarify, yung hindi po siya unit for sir, yung pinaka-free. Yung unit, yun nga, yung nabanggit ko, 28,500 ang market price niyan ngayon. Then, yung monthly niya po, 1 month pa yung ma-provide namin. Then, the rest month, mga susunod na months po, is bahala na po yung kung gusto makipag-work ng LGU sa mga ganong payments. Thank you po, sir. To Sir Ensign. Sir, Ensign Winston, yes, sir. Just for the record, sir, ano nga po yung purpose why we will be launching the Upland Behind iOS Pasko 2024, sir? And then, ilan po yung mga personal na to be deployed natin? Yes, sir. Una, sir, no, I would like to amplify na ang influx of passengers natin ngayon, especially sa karong December, from December 1 to
December 10, we already have recorded a total of 25,000 for the outbound and 17,000 passengers for the inbound diri sa ato ang syudad. And with that, sa ato ang pag-activate aning offline biyaheng ayos Pasko 2024, it intends, it aims to provide a smooth, safe, and convenient sea transportation. So pinaagi ni ana i-deploy nato tanan ato mga resources ang ato ang mga units, sir, nga para makabuto nato nga mga intention diri sa ato ang dakbayan. Sir, yes sir, magsugod na siya karon sa 13 sa Disyembre hanto January 6 pala. sir, katong inbound and outbound kay Samal Davao lang to siya. Yes sir. Yes sir. And vice versa. Yes sir. Okay. To Ma'am Hazel, ma'am, for the record po ma'am, kumusta po yung monitoring natin sa paghatag ng securities, ma'am, sa Pasko Fiesta 2024? Yes, sir. For the Pasko Fiesta, sir, from November 28 to present, generally peaceful and normal, sir. Wala yung mga incident reported sa ato ang PS2 sa San Pedro Police Station. And hopefully, sir, mahuman ang ato ang Pasko Fiesta nga makuha nato ato ang goal nga zero incident, sir, And nagpasalamat sa mga kooperasyon sa mga tao, sir, nga ni attend sa Pasko Fiesta ning tuman sa mga ginadili, sulod sa mga venues nato. And unta, sir, walay mga magpabadlong, especially sa ato ang mga big event for the Pasko Fiesta celebration. Apatay mga activities, sir, nga kailangan og kanang kooperasyon din sa tanan, number of PNP personnel nga mabutang nato sa isa ka area, and mahumay yun na siya kung walay magpabadlong, walay mga insidente nga mahitabo kung tanan na magtinabangay. And then nagpasalamat mi, sir, dili lang Davao City Police Officer, other security clusters nga nitabang sa paghatag og seguridad sa tanan nga taga Davao, apil na mga bisita nato ang mga turista nga ni witness kung unsa ang Davao City kung magka-conduct o activity diri. Okay, next candidate is Jovet, tapos Carlo, then our queen, Miss Grace. Good morning, everyone. Cons, good morning po from XFM Davao po. Cons, some LGUs have prepared relief packs for the affected individuals po sa eruption po ng Mount Candaon. Meron po ba tayong mga preparations din po dito on your end po, sa end po ng SP? I'm not so far, I'm not aware, but recently bago lang tayo nag-deliver dun sa mga nabiktima ng bagyo eh. I don't know kung kaya pa sa budget, but I think definitely baka magtulong, but I'm not sure because I only speak for myself, it will be the consensus of the City Council kung ano ang. But bago lang tayo kasi nag-release ng a few millions sa yung mga natamaan ng bagyo sa Luzon. Itanong ko muna. Anyway, we will have our session tomorrow. I'll ask the head of our committee on finance, ways and means. Thank you. And maiba lang po tayo, Councilor, last November nagpagawas ang DILG og memo ato mga pagpagamit sa covered courts for public use. And then recently lang may mga nanggawas nga issues nga doon ay mga series of events na wala gi-allow sa mga pampublikong covered courts. What's your take on this po? And sa end din po sa SP, unsa ba ang action nato an? Ade, kana naman God, nag-rule naman ang DILG ana. So mutuman na lang siguro kung unsa ang isugo sa DILG. Public ba na anything that is a public structure gihimo sa gobyerno, gamit lang gud, paggamit lang gud. Narara po siguro, depende na sa liderato sa kapitan sa lugar kung how he will take it, kung unsa iyang pagsabotong mando sa DILG. But as far as the DILG is concerned, nagsulti naman gid sila, so narara po sa mga kwan kung tumanon nila. Pero I think kung public magina, everybody is free to use it, or public use lang magina. And thank you so much po, Councilor. Good morning to our distinguished honorable guests. At this juncture, I would like to, don't laugh cause I am going to ask the question sa ato ang kaubanan sa buhat, ang akong amigo, Consel Tek Ocampo. Gusto lang na ako i-ask in regards sa ato ang
pahumanay na gud ang tuig 2024. And what is your diligent wish sa atong mga Dabawenyos, especially sa kaliabot nga 2025 sa bagong tuig, Cons? 30 seconds. Unsang message? Yeah, the general message to the Dabawenyos. Well, let's continue to be disciplinado, Dabawenyos. Wala na. Because right now, we are number 1 in the Philippines as the cleanest and greenest city. So, let us maintain it by being, disciplined in kung paasa nato ilabay ito mga basura, saktong labayanan, manghipos na, manglimpis na kung nataran. Those simple things, I think, muna na atong matampo, labi na karong Pasko, kabulot na, daghang kayong basura. So, on our own little way siguro, tarungon na ito labay. Kasi magparty manggod, pataka laglabay bisang asa. Oo. Dapat na po tayo gamay matampo ni Ana. Let's also keep the city clean. Kana lang. Okay. Cons, on the lighter note, no, ever since gi-launch ang Davao Media Council, as of mga last year pa siguro, no, but nabat na yan, no, record on your part na yung Davao City Media na naka-avail kung na ay agrabyado or nakareklamo in terms of personal grievances on air or sa uban, na without naming names na lang, Cons? So far, wala pa yung nakaabot man sa kuha. Although nagpas na may resolution na recognizing your group, pero wala pa may nakaabot sa kuha nga na nagreklamo. Balo mo ta kita mga media, dali ra mo ta magsinabot, magstorya ra mo ay. Kung dili mabinakbakay sa kahanginan, or man na atong way of or magka-storya, maghusay-husay. Pero not unless otherwise, if it borders crime, lahi na nga istorya na. So we should take it into a different level. Sige. Just for the sake of time management and with due diligence to Ma'am Roda, at this juncture, I will ask to Police Captain Hazel Tuason, the spokesperson of Davao City Police Office. Okay, the recently, na found naman good, pero sa gunso naman good ang mga na-missing, I believe. Pero unsay atong general message nato katong mga especially sa mga ginikanan, mga batanon nga magwarawara sa atong palibot sa atong dakbayan, unya we cannot prevent nga more than 24 hours na hangtod ka nang walpad ng kauli, and duktong na lang nato katong reminders ra pod sa atong mga kaigsunan Dabawenyo na dili magpataka og warawara sa terminals ug sa van terminals, bus ug sa the airport, mahitungod kaning violation sa PD 1987 or 1986 po. Yes sir, salamat sa imuhang kanang lawom sir, no, nga mga pangutana nga dulot gyud sa amuang kabukugan o kaunoran. Yes sir Carlos sir, with regards to the missing person sir, no, nga na-post sa social media, atong iklaro sir, no, katong last nga nag-post is nabalik na siya sa iyang family and dili siya maghatag information statement regarding kung asa siya gikan. So ato lang i-respeto sir, no, kay para pud sa iyang family. And then katong mga posting po nga na missing nga mga bata, nabalik na pud silang parents sir. Dili lang nato kanang maka cause og kampani og kahadlok and then sa security sa ato ang sila sa Davao, no. Wala sila gikidnap, iklaro nato. Nabalik na sila in good physical and mental condition. Yes sir. Ato na iklaro sir, no. And then sa imong giingon sa mga kabatan-onan and continue sa ato ang pag-rescue sa mga minors sir, no, sa ato ang mga curfew and minors, and last week na atay 138 minors rescued in different police stations, and ato i-remind ang mga ginikanan nga bantayan ilang mga anak kay naay mga ginikanan nga makatulog ilang mga bata ang minor edad, wala sa ilang panimalay. So hangyo lang sir, no, hangyo lang namo sa Davao City Police Office, do na atay mga rescue operations nga ginakandak matag gabi. Dili ta gusto ba nga ang mga kabatan-onan nato is mo'y cause sa kasamok, naay madunggaban, mabunalan, no, maniya mong banik na po sa mo ang kapulisan o kung sa gibuhat sa kapulisan. In fact, ang mga ginikanan na ay liability kung ipasagdahan nila ang mga anak, no, sa gawas nga oras na sa gabi. So hangyo lang nato na atay mga rescue operation, dili nato isalig tanan sa ato ang kapulisan and other security clusters ang safety sa ato ang mga anak. Hipuso nato ato ang mga anak para walay dili maayo nga mahitabo sa ilaha. And one of the reasons po ni kaning mga maginom-inom, no, isa sa worst nga mahitabo is malugos, no.
gumikan sa paginom-inom kuyog ang mga barkada gidis oras na sa gabi. Mao nang hangyo nato sa mga ginikanan labi na ang mga babae, ang mga anak patuluga sa inyong panimalay. Bantayan ang mga anak no dili kami sa Davao City Police Office sige mi og kanang pagkandak og pulong-pulong sa atong upland kilos no, kababayin-an, kalalakin-an and so on para ato igiya batok pagpandugos. Pero unta pa sa every individual sa mga ginikanan dapat naabot sila himuon para madisiplina ilang mga anak para makatabang punta sa ato ang gobyerno dili lang puro gobyerno tanan ang ato ang basulod. Katong sa mga ingon nato katong mga violators sa PD 1986 or 1987 katong sa general message katong sa mga tao nga magpataka o nga magwarawarag storya sa van terminals, bus terminals o sa airports within the recent nga nabilin na mga baggage na patakag bisan asa na nilang ibilin. Yes sir. Isa po na sir kaya ang ato ang mga kapulisan na atay pang ano-ana ba nga mga trabaho nila and then maadto lang ta sa isa ka area kana ay mga unattended baggage para pag abot dito is lang di ay mga supot-supot. So sayang ang oras sa ato ang kapulisan especially sa ato mga SWAT, EOD pila ka oras na before nato makuan gyud ka ng bagay dili pud ta magkumpiyansa nga kuhaon na lang diretso. And sayang sa oras nga napatay mga priorities para sa agawang seguridad sa ato ang siyudad sa Davao. And then wala tayong makuha na sir no. Usually dili na nila balikan kung kisa to'y mga tagiya. Kaya handog sila file og kaso sa ato ang Davao City Police Office. Ato lang i-remind nga na atay balaod ana. So palo lang ta kung napuday usahay kanang venue nato natin activity. Bawal ang backpacks. Ibilin ang bag sa gawas outside sa ato ang venue. So makakos gyapon na siya ang kahadlok sir. Kaya ato ang mga community ko sir, kabalo na sila usay buhaton no tungod sa ato ang culture of security. So manawag dayon sa ato ang kapulisan and then kuhaon na po nato atong mga SWAT, EOD. Ingon na sir ba, so sayang sa oras. So magmind ta kung saya ato ang mga maayong buhaton para makatabang ta sa seguridad sa ato ang siyudad sa Davao. Alright, thank you so much Carlo. Kasi may most eloquent sila Carl. Alright, Ate Grace. Good morning to Captain Tuazon, ma'am. Kay late ma'am, kumangutanan lang ko usab. Kung pila ang atong personnel na i-deploy for Simbang Gabi and pahimang na po sa mga mutambong sa Simbang Gabi. Yes ma'am, for the Misa de Gali ma'am na mag-start karong December 16 to 24 na atay 1,013. From the Davao City Police Office lang na siya ma'am, wala ilabot ang other security clusters sa 43 ka mga simbahan diri sa ato ang siyudad sa Davao. And then remind lang namo ma'am no sa mga ibalik no sa mga mo-attend sa Misa de Gallo, dili lang nato lalison ang mga security personnel diha nga nagahatag og kanang seguridad kung namagud tay one entrance one exit policy ma'am. So naay pagka-delay gamay kung mosulod sa simbahan pero para po na sa seguridad sa tanan. Dili lang nato lalison kay nga ato ang mga security clusters nana sila diha, example 3 AM or 4 AM, 2 hours before mag-start ang Misa de Gallo, nana sila diha. And then ikaw mo attend lang ka, tuma na lang ta sa ato ang mga ginabawan no para walay samok ba dire-diretso la, walay problema. Smooth ang dagan sa tanan sa ato ang pagkanda ko Misa de Gallo sa 43 ka simbahan ma'am. Salamat ko tayo mga observation before ma'am sa mga last years nga Misa de Gallo na mga uban nga lalison pa dugay kay makasulod, magbagulbol, gibuhat na sa ato ang kapulisan at other security clusters in coordination with our local government unit para safe ang tanang nga nasa sulod sa simbahan. Ma'am, doon na po ba po dahil nadakpan na or na-monitor na possible na magpasulod og mga pabuto, firecrackers din sa atong syudad? Yes ma'am, ang Davao City Police Office ma'am, nagakandak na taog ka ng conference with the station commander sa 19 police station sa stricto nga pag-implementa sa atong firecracker ban diri sa atong siyudad sa Davao. And in fact, ang atong control borders ma'am na sila mga instruction nga kung naipasulod nga mga firecrackers nga iagi lang sa Davao City then padulong sa laing probinsya, dapat na ay documents. Kaya kung walay documents ma'am nga ikapakita sa ato ang mga security personnel sa control borders, automatic confiscate na siya ma'am. Pati kung na mga documents na ay instruction sa ato ang DCPO headquarters sa ato ang acting city director nga escortan sila para makasiguro ta nga ang firecrackers is dire sulod sa Davao, outside Davao City, other province.
Based sa record last year, wala ba yung natakpan, ma'am, no? So far, wala tayong nadakpan, ma'am, po sa firecrackers. Hinuon natin mga na-confiscate ng mga lantaka, pero usually ang mga nag-violate yung mga bata. So, wala tayong kuan sa mga bata, pero kung naay makadisgrasya, ma'am, sa kuang gingon, amang ginikan na nato ang paninglan. Okay, thank you, ma'am. To Ensign Gonzales. Sir, dugang na ako pangutana ganina no na kung pila inyong personnel na i-deploy for Uplan Biyaheng Ayos Pasko 2024? Yes, ma'am. For the whole Davao region, ma'am, for the whole region, we are approximately deploying about 500 personnel, ma'am. And diri sa Davao City alone, ma'am, 150, more or less 150 personnel, ma'am. And that includes other operationally controlled units sa ato adri sa Station Davao, ma'am. Okay, thank you, sir. Sir, sumpay na lang. Ang saan na to pag-monitor sa kaning mga sea vessels, sir? Aron masiguro nato nga wala dito gi-travel ang kining mga firecrackers, sir. Yes, sir. Pinaagi ni ana, sir, no, kanang stricto man gyud pod ang ato ang pagkandak og pre-departure inspection. Kaning pre-departure inspection, sir, mandatory gyud ni siya nga from time to time, every time before mo depart ang isa ka barko or ang isa ka motorbangka, nag-i-inspect ta ana. So lakip na ang kanang mga ginabawal nato, sir, no, nga mga items, illegal goods. Isa po na sa atong ginalantaw, sir, on top doon sa mga authorized lang na individuals nga pwede maka-go on board sa atong mga bangka, sir. Okay, thank you. Any questions from the media friends? Wala na? Alright. Good morning. Sa latest Davao News, si Leo Paikan. This question para kay Sir Joseph. Sir, concerning sa crypto traders, sa trading dito sa Davao, sa crypto, marami po bang mga nag-involve dito within Davao City, yung active talaga? Dito sa Davao, sir, marami ba po bang yung bang sumali sa ganun na klase na traders? Okay, so pertaining no sa mga nagtitrade sa crypto, yung tanong mo po, no? Yes po, kasi dito po sa Davao City, not just in Davao City but in whole Mindanao, marami na po po nagtitrade sa crypto. Not just trading, but mga communities din. Kasi ang akala po ng iba, ang cryptocurrency is more on trading lang, buy and sell ng crypto. Pero po yung cryptocurrency kasi para siyang art, marami siyang mga purpose, madami siyang mga gamit, kagaya pa ng Web3, DeFi. So yes, isa po sa mga community po na kilala ko po at saka po na active ngayon yung nasa likod po natin yung Davao DeFi community. Ayan. So they are more on the cryptocurrency din, kumbaga yung mga project, decentralized finance. So marami po. Marami. Pati mga schools napunta namin sa Ateneo, sa STI, sa Tagum. Marami po talaga nagtitrade sa crypto. Lalo na po yung edad namin ngayong Gen Z to millennial. Yun po. Okay, thank you, sir. Concerning sa anang mga baguhan gusto mo engage sa sir, nabay website na pwede nilang sudlan, mas makita na to mas active man ng mga scammers when it comes sa inunani na issue. Yes, correct po yan, no? So ang number one po natin gagawin is dapat naatay education. Kaya yan pinaka-importante sa tanan. So ano natin gagawin? Find a good and reputable na community. So yun po yung sinasabi namin sa CoinX na, of course, sa WizKid Academy, na maghanap ka muna ng community, find a mentor. Once na nakahanap ka na, ano yung mga community na kilala natin? Number one, sa amin, WizKid Academy. And of course, dito po sa Davao DeFi, at least po para makita natin ano ba yung ang kalakaran sa crypto para makaiwas sa scam. Kasi guys, sa maganda po, pag naatay community, ano po yun ang purpose na nagpapayuhan tayo? At least ba, maiwas tayo, dili na ta mailad, kay daghan taas at imanta. Sa team ta nag-istorya. So at least, ito, scam ba ni? Kabalo na ta makalikay na ta pag na-scam. So yun ang purpose ng community. And after that, na naki-community, after you started trading sa crypto, so dun ka na po mag-practice, magtanong din sa mga mentors, etc. So community po yung pinaka-importante sa lahat. Yan po. So when it comes sa risk, sa 1 to 10 na scale, sir, gaano ba ito ka-risk na ito na papasok sa trading? Okay, kasi ang cryptocurrency kasi nakadepende yan kung yung yung risk profile mo Depende kung saan mo pag-treat sa risk. Kay naamang good, sa tao po kasi iba-iba kasi tayo ng personality.
pwedeng sa'yo, low risk lang yung gusto ko, or pwedeng high risk or moderate risk. Ikaw po kasi magtitimpala na. Kasi sa market, meron tayong tinatawag na stop loss, yung limit sa losses nato. Pero kasagaran, if you're asking yung sa risky talaga, as a cryptocurrency as a whole, it is naman siya, kumbaga moderate to high risk, lalo na kung di mo alam ang ginagawa mo. Risky siya kung di mo alam. Pero kung may community ka, nababawasan yun. Okay, salamat po, sir. Okay, I think last na. Meron pa? Alright, our last. To Captain Tuazon, ma'am, good morning. Regarding holiday season, di basta-basta. Based of your assessment, ma'am Hazel, ma'am, okay, ma'am, sa assessments ato aga PNP, nagagara ba every holiday season kining mga drugista or even kining mga tigpalusot ni ining mga smuggled nga mga contrabands diri sa Davao City? Yes sir, based sa ato ang answer no, accomplishment. Ang month sa December is naapod actually sa marijuana with PDEA na atay more than 1 million. And then with the confiscated shabu is ubay-ubay po. Dili man ingon nga nigara for the month of December, sir. Usually ma-monitor man nato ang every month nga accomplishments sa Davao City Police Office. And then with the other smuggled items nga isulod diri sa ato sila sa Davao, dili lang Davao City Police Office ang naga-monitor, sir. Actually, ang uban nga mga partner agencies nato like the PDEA, the NBI, naga-monitor po na sila, sir. And then with the accomplishment from the DCPO and other agencies is dili ingon nga nigara for this month. So, pareha lang, sir, sa other months ang ato ang pag-monitor sa mga accomplishments sa mga operations nga nahimo sa tanan nga agencies, law enforcement agencies nga naadri sa Davao City. Okay, and lastly, ma'am, holiday season is maybe kalipay gyud sa tanan. How about ato ang mga intel operatives, ma'am? Ma-feel ba kaya po nila ni ma'am? Or still, padayon gyud ilahang pagpaningkamot? Yes, sir, nga to ang mga intel operatives, sir, no? Though usahay na marisgo ilang kinabuhi, gumikan kay nagkandaktaw ka ng validation, surveillance sa mga target nato, sa mga subject persons nato, especially sa mga reports nga na-receive nato, sir, no, for the DCPO. So, ilaha, sir, trabaho gihapon, no? 24 hours na sila nag-duty monitor para ma-maintain nato ang atong peace order sa atong siyudad sa Davao. But then, mo naman gini, sir, basta Davao City Police Office, busy gini siya, and isa lang yun ang makapabo sa mga moral, ang dili lang yun magpabadlong, sir, no? Especially sa month of December, daghan kayo activity ang Davao City. O nang padayon lang sa kanang dili pagpabadlong, sir, ba cooperation. Do wala tay mga na-receive reports nga relative to the activity sa ato ang Pasko, ang ato ang operatives na, sir, daghan intel operatives nato, dako kayo siya kanang natabang ba kay dili na ta mo paabot nga naay mahitabo before ta mo maghatag og aksyon. So wala pa mahitabo na natay ginabuhatan na, sir. Alright, thank you. Ayaw dyan pagpabadlong, sir. So next, our last question before the closing statement. Thank you. Good morning, everyone. So this is for Sir Delfo sa Coinex. Ano po ba yung mga plans and programs na abangan natin from Coinex, especially dito sa Davao City? Yes, sir, thank you po sa question. So, meron kami, sir, ngayon mga campus tours. So, last week, nagkaroon kami ng campus tours sa Tagum City with Wizkid Academy and also yung mga partners din natin dito sa Davao. Then, continuous po yun, sir. So, hindi lang siya one time. Ang mga next campaigns din po namin, hopefully matuloy ulit yung Blockchain Campus Conference na ginawa natin sa Mapua dito sa Davao. So almost 3,000 po yung umattend nun. So hopefully magkakaroon ulit tayo ng mga ganong conferences. So yun po is more education, and also nagbi-build tayo ng community ng mga developers. Hindi lang tayo ang magiging palaging users, kasi kahit naman sa industry, mostly Filipino nagiging user. So, with the help of the Solana Super Team and also sa mga Davao DeFi community, makabuild din tayo ng mga builders, not just users. So, yun yung mga plan activities namin sa Davao. And for the Philippines po, so marami din kaming mga
educational tours. Actually ngayon 27, nasa Baguio City kami for educational tour din po. Then also sa Batangas. So yung mga nagiging activity namin sir is mostly education talaga para magkaroon ng awareness at saka yun nga sinabi namin ni Sir Joseph para makaiwas din talaga sila sa mga ganong mga mapagsamantala din po sa industry. Thank you, sir. And last na lang po, sir, for Sir Joseph, yung ano po ba yung market sentiments natin na abangan for 2025? And siguro, paano po natin makontak for the benefit na rin ng lahat? How can we contact? Kasi homegrown po kayo dito sa Davao. So, how can we contact you, connect with you para sa education? Yun po, magandang tanong po yan. Well, next year kasi alam natin si Trump na po, siya na yung president ng US. So marami siyang policy actually na nakatulong. Number 1, tax cut, tapos tariff sa abroad. So malakas talaga yung US dollar niyan. Tapos malakas din ang stock market niya. So at saka Trump is pro-crypto. Sabi nga niya he wants the USA to be the crypto capital of the world. Yun ang gusto na mangyari, Bitcoin capital. Kaya lahat po talaga ng inflow sa US, lalo na yung gusto mo talaga pumasok sa crypto, mangyayari yan next year kasi ang naging problema kasi sa US, hirap sila sa regulation. Yun ang problem that time. Si Trump na upo. So, mas magkakaroon ng malaking inflow sa cryptocurrency market as whole. Kaya po, next year, bullish talaga yung crypto. So, sakto lang yun. Kasi kahit sabihin natin, next year, tumataas yung dollar. So, tataas din ang dollar to peso natin na rate. Above 59. So, at least yun, okay lang. Kasi kung tumataas yung crypto, tumataas ang dollars, wala tayong problema doon. And yun po yung ano ko dyan, our sentiments by next year. Of course, for more information, you can contact us on our Facebook page. We have a Facebook page, Whiskey Trader. Ayan, and sa sa Twitter, Whiskey Trader. And of course, yun po yung ano natin dyan sa page, sa FB page. Minsan nag-live po tayo doon sa Whiskey Trader. Kung ano ba yung mga market sentiment, ano ba yung mga abangan, at ano ba yung updates regarding our Whiskey Academy. Yun lang po, sir. Thank you, sir. All right, thank you so much. May we hear the closing statement? Let's start with Ensign Gonzalez, sir. Ay, may question pa? Okay na. Sige, let's hear the closing statement of Ensign Gonzalez. Sir. Ma'am and sirs, daghang kayong salamat sa pag-imbita sa amo og sa ngalan sa mga station commander nga si Coast Guard Lieutenant Commander Tristan Engineer Arellano. Padayon ming magsilbi diri sa atong syudad to ensure safety and security diri sa ato ang kadagatan. Daghang salamat ug maayong buntag sa atong tanan. Thank you so much, sir. Ma'am Hazel. Hello, sir. Asa na si Pastor? Waiting na siya, ma'am. Kaya hapit na yung prayer. Yes, ma'am, sir. Salamat kayo sa kanunay pag-ibita sa Davao City Police Office and kanunay ang ato ang Acting City Director Police Colonel Hansel Emarantan. Kanunay magsuporta sa mga gusto sa ato ang media, sir, na in regards to the paghatag information sa publiko. Pero sa ako, sir, maghahatag yun may kanunay kay para makaibalo, sir, nung ato ang kapulisan nagtrabaho yun siya. Nagkatapos ang accomplishment, dili lang sa ato ang 4 focus directives, apil na dahil ang ato ang implementation sa city ordinance sa ato ang siyudad sa Davao. So wala lang mag-focus sa anti-criminality campaign. So naatay mga city ordinance na kailangan po nato tutukan para ma-maintain na nato, sir, ma-maintain nato ang inatawag nga basta Davaoenyo disiplinado. Alright, thank you so much, Ma'am Hazel. And Merry Christmas, Councilor Tec Ocampo, sir. Merry Christmas, gitu. Katong pastor na lang nga punta na regarding sa Purok 12 Santa Teresa Comunal Davao. Wala pa gyud nakaabot, gipa-check na ako. We have not received any complaint yet. So I urge them to write my office yun, no, para makabulo ko kung sa ilang gusto, sa ilang demands. So makaset ko hearing para sa ilaha. And then talking of pinaskuhan, nabalita naman siguro niyo nung katong sa katong sa mga riders, kabulo ko sila busy kay sila karong Pasko. Usa sila sa atong mga wala atong mo sa matanaw nga hero pod ba kay kung wala kay pagkaon na kay madeliveran ba. Katong gi-eliminate na namo tong business permit nila. They are no longer required to apply for a business permit. Minimal permits na lang, dako ang tabang sila. So more siguro tong pinakapinaskuhan na mo sila sa mga riders na wala na sila dakong bayaran. Before man god kinahanglan mura ka nagbayad kag physical store nga wala man sila physical store. So we amended the ordinance, wag tanggalan lang mo tong business permit. Ayan. So pabelain. Kato na siguro, Merry Christmas
and a Happy New Year sa tanan. God bless us all. Thank you so much, Councilor Taco Campo. And now, Merry Christmas and Happy New Year, Sir Del and Sir Joseph, sir. And thank you so much po, Davao Peace and Security Press Corps po sa pag-invite din sa amin, especially kila Ma'am Ruth. And hopefully po is makabalik ulit kami sa mga susunod na pang mga araw. Thank you so much po sa pag-invite. Sir Joseph, sir. Yes po, yan po no, before we end, yes, thank you po no, Davao Security Press Corps for inviting us again, lalo na po in behalf of CoinX and Whiskey Academy. And of course po, syempre, may parting words dito na para makaiwas makalikita sa scam at saka sa potential ng mangiilad. Kaya, lalo na po no, next year, very rampant na po yan dahil pasaka yung market, lagi-lagi na po itong babanggitin, isipin po na, of course, maraming scammers next year. So you really need a community para tulungan tayo, maiwasan tayo sa mga potential na scam in the future. And of course, so, lagi na po itong isipin na yung mga kagaya po nag-aalog sa website na na-discover na yung mga secret technique o secret sauce. Actually po, wala pong ganon. Kasi maraming ganon, they are pretend na magaling sila, but the problem here is, nirefer ka naman sa mga scam na fishy na link. So ingat po tayo doon. And of course, no, next year, marami po kaming mga campus tour din. Hindi lang po dito sa Davao City, not just in Mindanao, but ikot-ikot po kami sa buong Pilipinas. So yung plano namin as sa Whiskey Academy na, well, ang goal naman natin dito is to educate Filipinos. Na actually, marami rin na matuto sa crypto and maintindihan talaga nila what does cryptocurrency mean. Kasi syempre, bago pa siya sa industry, kahit nga stock market, di pa masyado kilala ng mga kaedad ko. So at least maintindihan nila ano ba talaga yung sa financial markets. Ma-differentiate nila ano ba yung Bitcoin, ano ba yung blockchain. Kaya ang lain, same lang doon, lahi na sila, di ba? So yun ang mga natin di-discuss our next. Kaya po, abangan na po kami. Marami kami mga talks. And follow us on our Facebook page. Ayan, Whiskey Trader for more updates sa amin. Thank you po. Alright, thank you so much. Palakpakan natin mga guests for this session.